Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, meron ako ditong home service dito sa Nispalads. Ito yung umatin sa aking live kagabi. Yan, 4 na electric pan. At hindi na muna ako nag-video papunta rito mga kabutingting. Baka mamaya maka-video tayo ng hindi kanais-nais. So, bago ko ito umpisahan mga kabutingting, yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay ating umpisahan at ang gusto ng nagbantay rito, ang una niyang ipapagawa ay yung yung nasa dulo, yung camel na 16 inches, yung kulay pink yung LC. Umaandar naman daw yan, yun nga lang ay ayaw mag-swing. So dalhin natin dito at ito yung ating uunahin dahil kailangan daw nila ito dahil gagamitin. So ayos ko lang yung aking tripod. So ayan. Nakaayos na yung aking tripod. So ito ay ating isasaksak. At kung nakikita nyo, mayroon nang nakasaksak. Ayan ay hinang ko. Sinaksak ko na. Baka mamaya ay mayroon akong paggagamitan. Kaya isinaksak ko na. So ito ay saksak ko lang yung power cord dito. Dito sa aking extension. Ito ay cord ng camel. So pindutin ko lang dito sa number 1. Try natin kung ito ba ay umaandar nga ba. Ayan. Tapos, ayan, hindi nga nagsiswing. Pero umiikot. Ayan, namatay. So pagka ganyan, ay tignan natin yung gear niyan sa loob. Yan, hugutin ko lang dito at papatayin natin yung pindutan. Tapos tanggalin natin itong knob. Tapos tanggalin lang natin itong tornilyo na ito. Yan, napakalinis. So ito yung aking pagpagan muna. Ayan, napagpagan ko na mga kabutingting. So sunod lang natin gagawin, tanggalin lang natin itong dalawang tornilyo sa takip ng gearbox. Ayan. Sunod, iangat lang natin itong kanyang takip tapos itutulak naman natin ito sa pababa. Ayan, baka mamaya makalas yung tawag niyan, yung kanyang meron kasi itong bulitas na nasa loob, baka kumalas ba. So tignan lang natin. Parang malalim to dito banda, oh. Pero hindi pa ganoon kalalim. Yan, hindi pa naman ganun kalalim. So gagawin ko lang nito, lalagyan ko lang ito ng spacer sa electric pan. So kuha muna ako mga kabutingting. Dito ko na lang to ilagay. So post ko lang ito. Ayan, meron ako ditong spacer. So ilalagay ko lang ito dito. Yan, purpose lang nito para umangat itong kanyang gear. Tatama pa rin yan sa shafting. Tingnan natin kung ayan, okay na yan. Tapos takpan lang natin. So wag muna natin itong itornilyo. Try lang muna natin kung effective ba yung ginawa ko. Yan, saksak ko yung power cord. Pindutin ko dito sa number 1. Ayan, tignan natin kung nagsiswing na. Ayan, kung nakikita nyo ay nagsiswing na siya, di ba? So ayan ay ating itornilyo. So ganyan lang kasimple pag mga mga kabutingting, wala nang chichi bureche. Yan, tayo ating itornilyo. So ayan. Tapos saksak ulit yung power cord. Yan, tignan natin kung magsuswing na nga ba. Lagay natin sa number 3 para mabilis mag-swing. Tignan natin kung hindi ba siya maglagatak. O ayan, nagsiswing na siya mga kabutingting, ha? So ibig sabihin, spacer lang ang katapat pag mga ganito para umangat ng konti. So linisan ko muna yung takip dahil napakalinis. Ayan, nalinis ko na mga kabutingting, oh. Sumurrender na rin pati yung aking yung aking paintbrush, ang kagwang natatanggal na. Naghahanap na ng bago. So takpan lang natin ito. Baka magtanong kayo kung bakit spacer lang ang nilagay ko. Spacer lang dahil hindi naman ganun kalalim yung nasa gitna para umangat lang at tumaas yung kanyang gear. At tatama pa rin yun doon sa shafting, sa thread ng shafting. Kaya yun lang ang diskarte ko pag mga ganyan. Magpapalit ka pa ng buo, mapapamahal yung mayari. So testing natin ulit, final testing natin. Ayan. So ganun lang kasimple.
Ayan, nagsiswing na. So, ihatid ko muna to sa may-ari or doon sa nagbantay. At the same time, ay bibili din muna ako ng ito, paintbrush. Diyan lang naman bibili, oh. Nasa taas kasi tayo. So, stay put muna kayo dyan. At bibili muna ako ng paintbrush. O, yan. Nakabili na ako ng paintbrush. Medyo may kamahalan yung paintbrush dito, mga kabuting-ting. Yan, oh. 140. So, ito naman yung ating isusunod. Standard na 12 inches. Pero maganda itong klaseng standard dahil yung kanyang housing ay aluminum. Saksak natin. Yan, on lang natin. Yan, walang ugong. Number 2. Wala. Number 3. Wala pa rin. Tanggalin natin. Tapos meron pang pang-ipit yata sa buhok ito. Diyan natin lagay. So, tanggalin lang natin ito. Ayos ko lang yung aking tripod. Ayan. Tanggalin lang natin yung tornilyo or luwagan. Ayaw clutch screw gamitin natin. Ayan. Tapos baba natin ng konti. Ikutin lang natin yung ilisi. Yan, napakalambot. Yan, oh. Alugin lang natin. Yan, wala siyang alog. So dahil ito ay walang alog at napakalambot ikutin. Yan, oh. So didiretso na ako dito sa alam kong mabilis na paraan sa pag-repair. At kung gagayahin nyo ito, siguraduhin nyo lang na ito, malambot tsaka walang alog yung kanyang bushing. Pagpagan ko lang muna. Grabing alikabok. Yung takip nito, hindi ko na alam kung nasaan. Kaya hindi ko na ito tatakpan dahil wala naman ding bata rito. Yan. So, babalatan ko lang ito. Yan, dito banda, oh. Yan, babalatan ko. Ayan. So, dahil standard ito, ang common nito kulay green. Basta standard, pero hindi lahat ng standard ay kulay green. Mayroon ding ibang kulay. Ang common niya. So, putulin ko lang tong kulay green. Ayan. Tapos, balatan ko lang ito. At kuha muna ako ng wire na pandugtong dyan. Ayan, meron ako ditong wire na pandugtong. So, ito yung ating dugtungan. Tapos, lagyan ko lang yan siya ng tube. Para hindi nakasayado sa electrical tape. Yan, di ko na yan siya hininang. So, talian ko lang ito ng cable tie. Ayan, kuha na ako ng cable tie. Ayan, talian natin. Ayan. Tapos, putulin lang natin ito. Ayan. Tapos, dito natin ikabit sa yung ito, yung may kulay black. Tanggalin lang natin yung close-in wire connector. Dumi. Ayan. Tapos tanggalin muna natin ito. Check natin yung kapasitor kung good ba. Ayan. Mayroon na tayo ditong tester. Ito yung ating itutusok lang dito. Ayan. Tapos kita ba? Kita. Mahirap pagka ganito. Ayan, kita. Ayan. Tapos lalagay natin yung isang test probe dito. Tignan natin kung yan, 0.6 na lang mga kabuting-ting, oh. So ibig sabihin, mababa na yan. Ito ay 1 UF lang itong kapasitor na ito. So magpapalit din pala tayo nito ng kapasitor. At kukuha pala muna ako ng kapasitor. Ayan, ito yung ating kapasitor. Ito ay 1.5 microfarad. So tatanggalin muna natin yung original. Ayan. So ito yung original niya.
So ito ay ayan oh, 1 microfarad lang. So palitan natin ng 1.5 dahil wala akong pamalit na 1 UF. Ayan naman ay kaya naman sa 1.5 yan. At lagi ko naman ginagawa ito mga kabutingting. So yan, ito ay ating i-connect lang dito. Tapos lagyan natin ng cross-in wire connector. Tapos yung kulay black, kabit rin natin dito sa kabilang linya sa kapasitor. Tapos itong ating dinugtong, ayan, puputulin natin, masyadong mahaba. Balatan muna natin ito. Isasama natin ito dito sa may kulay black na wire. Pag-stand, uy, kagwang na putol man. Ay, kagwang talaga. Ayan. Tapos lagyan natin ng close-in wire connector. Ayan. Tapos putulin ko lang itong kagwang natanggal. Pulupot natin ulit. Matanggal. Para hindi matanggal, yan, hinangin na lang natin yan. Para hindi matanggal. O, yan. Tapos, gaganyan lang natin ito. Mas gusto ko kasi ito gamitin kaysa sa electrical tape. Pero kung wala akong mga ganito, yan, eh maganda naman din electrical tape. Kaso eh wala tayong mayroon akong ganito ba na tube. O yan. Tapos yan, testing natin. Patayin muna natin. Saksak natin yung power cord. Dapat ang ikot niyan ay pag ganito. Yan. Yan, pag ganyan ang ikot dapat niyan. So saksak ko yung power cord. Tapos pindutin ko lang sa number 1. Ayan, gumagana na. Tapos yan ay tingnan natin kung magsiswing ba. Yan, nagsiswing naman. Number 2. Number 3. So good na ito mga kabutingting. Tanggalin ko ito. So ito yung aking lilinisan at lalagyan ko rin ng langis. So panoorin nyo na lang. At bago ako maglagay ng langis dahil wala nang laman, baka bili na rin ako ng Singer na langis. So ito yung aking ililipat lang doon sa luma dahil hindi ko ito ginagamit dahil maiksi. Hindi nakakadukot. Kaya aking ano muna. Ayan, buhos ko muna ito dito. Ayan, wala nang laman. So ito yung ating takpan lang. Ayan. Tapos ito yung ating babaklasin. Pero bago natin baklasin yan, kabit pala muna natin itong kapasitor. Ayan, tapos lagyan natin ng cable tie. Bali, maglalagay lang ako ng langis nito, baka doon lang sa ano, sa harap lang. So ayan. So ito yung ating babaklasin at lilinisan. Ako, tigas. Ayan. Yan, papakita ko lang sa inyo na lalangisan ko. Yan. Ayan, tapos aalog-alugin ko lang or itaas baba ko yung shafting para nang sa ganun yung langis papasok doon sa pinaka-bushing niya. So yan, lalong lumambot. So ito yung aking lilinisan muna at yung paglinis nito hindi ko na ipapakita. Ayan, nalinis ko na yung screen niya at ilise. So bago ko isalpak or i-assemble or ilagay yung screen tsaka ilise, papaandarin ko muna ito para maliha itong shafting niya para hindi mahirap i-kabit or tatanggalin. So saksak ko lang dito yung power cord, yan, maandar na. So lilihain natin para mabilis lang pagliha at hindi mahirap tanggalin yung ilise. So pwede na yan. So lagyan ko na
ito na ang screen, or ikakabit ko na. Yan, napagpagan ko na ito. Hindi nga lang ganun ka linis dahil pinagpagan lang naman. So kabit lang natin ito, yung kanyang guard lock. Ayan, tapos lagay natin tong ilisi. Ayan, tapos lagyan natin ng pancap. Kapit natin tong pangharap na screen. Ito mga kabuting-ting, wala na itong cover sa motor, yung panlikod. Hindi ko alam kung nasaan. Ano lang natin yung tornilyo, kaso hindi pala kita sa camera. Okay na yan. Tapos yan ay ating itesting. Yan, nakasaksak na, pindutin natin sa number 1. So yan, okay na sa all right yan mga kabuting-ting, at para yatang hindi nag-swing. Ayan, dahil hindi pala nakababa yung knob. Ayan, lagay natin sa number 2, number 3. So good na at mabilis yan mga kabuting-ting. So yan ay ating gagamitin muna. So isusunod naman natin itong frog type na, ewan ko anong brand ito, Camel yata. Parang nagawa ko na ito dati. Pati yung Camel na yon. Yun, nagawa ko na rin yan dati. Hindi ko alam kung ano yung mga sira niyan. Medyo may katagalan ko na rin kasi itong ginawa. At hindi ako nag-vlog ngayon lang. So tingnan natin kung anong problema nito. Medyo maganit ito. Yan, tester ngaya muna natin ito kung ito ba ay mayroon tayong marireading. Yan o. Ayan lang. On lang natin itong ating tester. Select natin sa OL. Tapos kunin lang natin yung power cord. Ayan ay naka number 1 or naka number 3. Ayan, naka number 3 na. So tingnan natin kung ito ba ay may power pa. Oh, ayan, meron. Ayan, meron o. Lagay natin sa, yan, 561 sa number 3. Lagay natin sa number 2. Yan, number 3. Yan, mayroon. Number 3, number 1. Yan, 600 mahigit. So good pa motor nito. Patayin natin. Ayusin ko muna yung aking tripod. Yung aking tester. So tanggalin natin ito. Tornilyo sa LC. Naku, napakatigas. Patay tayo dyan. Yan o, naluwagan ko na yung tornilyo. Kaso napakatigas. Tanggalin natin yung tornilyo. Tapos sugutin natin. Ako, tigas. Kinalawang. Ako, patay tayo nito. Yan, tanggal na rin. Ako, basag pa yata yung kanyang gearbox. Takip ng gearbox, parang basag. Yun, basag nga ang kagduwang. Plastic din lang pala ito. So ginawa ko na rin ito yata dati. Nagpalit lang ako nito ng kapasitor. Ay hindi akong gumawa nito. Puye yung nakalagay. Yan o, puye. Hindi naman ako gumagamit nitong puye. So ito yating babaklasin lahat mga kabuting-ting dahil maganit ito. Yan o, maganit. Ayan o, hindi siya pre-wheel. So babaklasin ko ito. Hindi ko na siguro ipakita yung pagbaklas nito dahil yung LC nahirapan din ako magtanggal nito dahil kinakalawang. So stipot muna kayo dyan at ayan ay ating kakalasin. Titignan natin yung bushing kung kailangan bang palitan or ito ba ay nag-stack up lang. Pero yan, bago ko ito babaklasin, papakita ko lang sa inyo yung kapasitor kung good pa ba ito. Ito U8 nakalagay. Dapat ito ay 1.5 lang. Yan. Tingnan muna natin itong kanyang kapasitor kung good pa. Ako, masilaw. On lang natin ito, kita ba? Hindi kita. Katuwang na. Ayun, kita naman. Ayan o, kitang kita. Dapat sa capacitance. Yan, ito ay 2 UF. Tingnan natin. Ayan, 0.4 na lang. Pero sira na itong kapasitor na ito mga kabuting-ting. Ayan o. Wala na, hindi na siya nag-steady. Yan, 0.4, 0.2. Yan, wala na. Sira na ito. So dalawa na yung kapasitor na pinalitan natin. So babaklasin ko muna itong electric pan na ito. At di ko na ipapakita yung pagbaklas. Yan, ito na yung pinakamotor niya mga kabuting-ting at nabaklas ko na. So tanggalin ko lang itong isang tornilyo na ito. Yan, tatalian muna natin yung motor ng cable tie. Baka mamaya madisgrasya.
Yan. Talian na natin. Ito tayo ng cable tie rito. Yan, dalawang cable tie. Talian na natin ito, baka madisgrasya. Yan, okay pa naman yung mga pinaghinangan, hindi pa naman siya malutong. Kaya huwag na natin yan lagyan ng panoklob. Yan. Yan, kung mayroon kayong tali, kung masipag kayo magtali, mas maganda yung tali kaysa dito sa cable tie na ito. Ang cable tie kasi madalian lang na trabaho ito, pero sa tibay wala. Pagpagano na natin. Yan. Ito, pagpagan din natin. Ito ay hindi ko napapalitan ng bushing dahil ito ay nag-stock up lang. Yan, mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi na ako magpapalit ng bushing. Yan, nilagyan ko lang ng langis yung kanyang foam. Tapos ibabalik ko lang ito. Ayan. Natamihan ko yata ng paglagay ng langis. Ibalik pala muna natin itong tornilyo na ito. Yan. Yan na, naibalik na. So, kaya hindi ako maglalagay ng bagong bushing or magpapalit dahil kung pagbabasihan ko rito, ayan oh, napakaganda pa. Nangitim lang ito dahil natuyuan ng langis. Tapos yung dito naman din sa kabila, yan makinis pa yan. Yun nga lang kinalawang dito. So, try natin itong tignan natin or babaklasin natin ito para makita nyo na good pa talaga ang kanyang bushing nito. Yan, ito yung aking babaklasin ko muna ito. Yung tatlong tornilyo. Hindi ko na ipakita. Ayan, natanggal ko na yung pangharap na housing pangharap na sa motor. So ito yung ating lilihain lang para maipakita ko sa inyo na good pa talaga bushing nito. Kung sabaga natuyuan lang ito ng langis. Tapos magpapalit din tayo ng kapasitor dahil mababa na yung kapasitor niya. 2UF kasi yung kapasitor, tapos 0.2 or 0.4 ba yung hindi kasi siya nag-i-steady. Yan, lihain muna natin. Kasi kung hindi natin dilihain ito, didiretso natin na tanggalin, ang mangyayari niyan, masisira yung bushing. Kaya kailangan muna natin itong lihain para nasa ganon hindi magasgasan yung bushing. Tanggalin natin yung shafting or ilabas natin yung shafting. Ayan. Tapos langisan muna natin. Tapos yan, ganito lang natin. Okay. Ako, natabing ko yung aking cellphone or yung camera sa pagtanggal ng shafting. Ayan napakaganda pa ng wala pa talagang groove. Kung sabaga ito nga ay natuyuan kaya nangitim siya yung kanyang shafting. So gagawin ko lang nito ay maglalagay lang ako ng langis. Yan. Meron naman ako mga bushing dito pero okay pa naman yung bushing nito, so hindi ko na ito papalitan. Kung sabaga babaguhan ko lang ito ng kapasitor. Yan napakaganda pa ng wala pang ka-groove. So ihain lang natin ito para pagpasok ay hindi mahirap. Ihain na rin natin yung shafting para malinis, para makita nyo na ito talaga ay walang groove. Pag may groove, malalaman mo naman pag may groove dahil may guhit yan. Ayan, walang kaguhit-guhit yan mga kabuting-ting. Yan, kaya napakaganda pa ng bushing. So assemble ko lang ito. Yan, assemble natin. Bago natin isalpak, lagyan lang natin ng langis yung shafting magkabilaan. Yan. Ganun din dito. Salpak na rin. Ayan. Tapos tingnan natin kung malambot. Ayan. Napakalambot na. At good pa ito yung kanyang spacer. So lalagyan ko lang ng tornilyo yan. Ayan. Nalagyan ko na ng tornilyo. 4 na tornilyo yung pinaka-housing nya. Ikutin lang natin. Yan. Napakalambot. Diba? Napakalambot. Makikita nyo naman ito pag umikot. Yan napakalambot. So tingnan lang natin tong kanyang gearbox. Ayun, basag na pala yung gearbox nito. Ayan Ayan basag. Kaya siguro tinalian na lang ito ng cable tie na kulay black. Yan ito yung cable tie nya
So tanggalin natin, papalitan natin ito ng gearbox. Pero ang ipapalit ko nito ay second hand lang pero aluminum. Kung sa baga yung loob nito, ayan yung ating, dapat pala hindi ko na ito tinornilyo kanina. Ayan. So tanggalin lang natin itong tornilyo. Tingin ko ay okay naman yung kanyang takip sa gearbox. Ayan, tanggalin lang natin dahil lilipat lang natin yan mamaya. Kaso natanggal yata yung bulitas. Ayan o, natanggal yung bulitas. Ayan o, tanggal. Kabit muna natin. Ay, isang bulitas na nga lang ang natira. Ayan. Tapos ito, palitan na natin ito. Ay, basag. Ayan o, basag. Ayan, papalitan natin. Yan, kuha muna ako ng pamalit. So ito yung ating pamalit. Yan, aluminum yan. Yan o, second hand nga lang pero matibay yan. So gagawin natin, yan, lilipat lang natin itong sa loob. So tanggalin lang natin ito. Maraming grasa nasa loob nito mga kabutingting. Yan o, grasa yan, yung kulay brown. Lilipat lang natin yung loob. Kung sa bagay yung pinaka box nya lang ang papalitan natin. Ayan. Tapos tornilyo lang natin. Ayan. Nako, mahigpit. Luwagan natin ng konti. Konti lang. Ayan. Okay na yan. Tapos kapit natin. Lagyan natin na lang ito dito. Ayan. So ito yung aking tutornilyo lang or lagyan ng tornilyo itong kanyang gearbox. Ayan, na-tornilyo ko na yung gearbox. Sunod, lalagay lang natin ito. Tingnan natin kung tumama pa yung, lagyan natin ng langis. Medyo masikip. Dito lang. Tagyan ko rin ito ng langis. Parang hindi siya maganit. Maganit siya dahil sa grasa. Kaya lalagyan natin ito. Ayan. Tapos ayan. Chat yung aking mahal. Medyo masikip siya mga kabutingting. Ayan o. Masikip ikutin. So i-adjust natin. Bali luwagan natin yung tornilyo na ito. Yung dalawang tornilyo sa gearbox. Tapos ganun din dito. Tapos tingnan natin, tutulak natin papunta rito. Ayan. Tapos ayan. Okay na. Tapos higpitan lang natin dahil nasa sakal yung kanyang shafting sa gear. Kaya kailangan nating luwagan tapos itutulak natin ng konti. Ayan dito ngayon, ayan napakalambot na oh. Okay na. So yan, magpapalit din tayo ng kapasitor nito. Yan, ilalagay ko ng kapasitor nito ay Toyo F din dahil pag mga ganitong klaseng stator, yung motor, ito Camel, ay 1.7 yung original niyan. Kaya pwede yan sa Toyo F. Ito yung balatan muna natin. Yan. Tapos kuha lang ako ng kapasitor na Toyo F. Ay, wag na. Andito pa pala andito na sa aking gilid. So, yan o. Yan ay Toyo F. Yan. Balatan lang natin ito. Ayan, tapos kabit natin dito. Ito kahit pagkabaliktaran walang problema. Yan, sa mga nag-uumpisa pa lang. Pero sa mga master natin dyan ay alam na alam nila ito. Ito ilagyan natin ng cable tie. Cable tie. Cross and wire connector. Bakit pa cable tie? Kagduwang talaga. Yan. Okay yan. Tapos takpan natin. Ayan. Balik natin yung tornilyo. Okay, sandali ha. Kuha tayo ng tornilyo dito. Yung malapad-lapad na tornilyo. Ayan, ito. Tornilyo natin dito. Ako, hindi ko pa pala sinama yung tornilyo sa
yung kapasitor, kagbuwang talaga. Kaya tanggalin pala natin ito dahil sasama natin yung kapasitor sa pagtornilyo, tapos papalitan natin ng medyo mahaba ng konti. Ito tayo ng kapasitor tornilyo. Yan ito. Sa tornilyo natin, isama ito natin sa pagtornilyo dito sa takip ng gearbox. Ayan. Lagyan lang natin ito ng cable tie. Dalian lang natin. Ayan. Tapos ilalagay natin dito. Ayan. Ipitan lang natin ito dito. Ayan. Tapos lagyan natin ng tornilyo yung swing arm. Ayan. Kuha lang tayong tornilyo. Okay na yan. So, yan, ito yung aking itutornilyo lang, yung pangharap na housing. Yan, bali nalagyan ko na siya ng tornilyo. Pero itong isa, hindi ko muna nilagyan para makipakita ko sa inyo kung bakit mayroon siyang washer yung dalawa. Kasi yan, malaki na yung butas. Ganon din tong dalawa na ito. Kaya nilagyan ko siya ng washer. At ganon din to, yan, nilagyan ko rin siya ng washer. Kasi kung hindi natin lalagyan ng washer yan, mayayari yan, baka mamaya kakalas na lang bigla. Tapos kakalas, tapos hindi na-andar dahil iipit yung kanyang ilisi sa screen. So yan. Tapos yan, lagyan natin ito ng screen. Ito ay nilinis ko na to mga kabutingting. Yun nga lang, hindi ko na pinakita yung paglinis nito. Madali lang paglinis nyan. Kung sa pinagpagan ko lang ito sa madaling salita. Yan. Tapos kabit lang natin ito ang kanyang ilisi. Yan, tornilyo lang natin. Nako, bakit ganon? Nako, hindi pala naayos. Ayos lang natin. Buwang. Kaya pala matigas. Ayan. Ayan. Okay na yan. Lagay natin ito pangharap na screen or yung kanyang grills, tapos lalagyan natin ng cable tie dahil yung lock nito or yung mga clip wala na, yung dalawa lang dahil meron pa naman dito isa. Ayan, meron pa. So ito lang lagyan natin. Malapit kasi ito dito sa dagat kaya madaling kinalawang. Yan, lagyan din natin dito. Ayan. Tapos, yan, takpan na natin. Ayan. Tanggalin pala muna natin ito. Ayan. Hirap pa. Tapat lang natin sa butas. Kaso wala, hindi yata tumapat sa butas. Nagbuwang. Wala na practice. Ako, saan ba yung butas nito? Bakit ayaw tumapat? Wala na practice yung ting. Yan, tornilyo na. Tapos ano lang natin yung baka mamaya umipit yung kanyang hélice. Okay naman. Hindi naman umipit. So lagay lang natin ito. Yan.
So, testing natin. Yan, hugutin muna natin yung standard. Tapos, saksak natin tong power cord. Yan. Ilagay muna natin doon, baka masunog yung wire. Tapos, pihitin natin sa number 1. Yun, hindi umandar mga kabuting-ting. Bakit ayaw umandar? Tapos walang ugong man lang. Yan, walang ugong. Bakit ayaw umandar ng kagbuwang na ito? Ayun, may problema yung saksakan. Ayan, okay na. May problema pag isagad mo ito. Ayan, sagad. Ayan, umandar naman. Ayan, okay na ito. Lagay natin sa number 1. Ayan, number 1 yan. Ayan o. Para makita, ilalagay gaganyan natin. Ayan o, naka number 1 yan. Ayan, steady natin. Ayan o. Tapos lagay natin sa number 2. Ayan, lalong bumilis. Number 3. So, good na ito. So, pinaka problema nito, capacitor lang. Hindi tayo naglagay ng bagong bushing dahil okay pa naman yung bushing. Ayan o, napakabilis. So, 3 na yung nangyari natin. So, yung isa na lang. Yun, ginawa ko na rin yun. So, okay na ito. Ginawa ko na rin yun, pero ngayon hindi ko alam kung ano na naman nasira niyan, pero medyo may katagalan na. Ayan, dali gamitin muna natin ito. So, kunin ko muna yung isang Camel Despan. So, ayan, ito na yung ating isusunod mga kabuting-ting. Try muna natin itong i-tester kung ito ba ay may power pa. Dahil lang alam ko, ang problema nito dati ay motor sa aking pagkakatanda. Ewan ko lang ngayon kung ano na naman ang problema nito. So, on lang natin itong ating tester. Select natin sa OL. Yan. Tapos, pindutin natin sa number 1. Kunin ko lang yung power cord. Ayan. Ito yung power cord nya. Tingnan natin kung may power pa ba. Ayan, mayroon pa. Yan o, 500. Like it. 570 o 68. Number 2. 513. Number 3. Para yata hindi na maganda. 548 or 530 gulo dapat mababa na yan. Ayun, 439. So good pa ang motor nito. So try natin itong isaksak or tingnan muna natin. Tanggalin muna natin yung screen. Ayan, ikutin lang natin yung ilis Nako, maganit. Yan o, maganit. Kaya ayaw niya sigurong umikot. Pero okay yung motor. So, tanggalin natin ito dahil maganit. Matagal ko na itong nirepair. Itong Camel na ito. Yan. Pagkasin natin. So, babaklasin ko muna ito at hindi ko na ipakita yung pagbaklas. Titingnan natin kung ayan ba yung nag-stack up lang or kailangan nating papalitan ng bushing. So, stay put muna kayo dyan. Hindi ko na ipapakita yung pagbaklas nyan. Ayan, bali update ko kayo dito mga kabuting-ting. Ito pala ay hindi ko pa na-repair ito mga kabuting-ting. Ayan o. Dahil wala pa namang bakas na ito ay ginawa ko na. Ayan kung nakikita nyo. Ayan o, madumi lang. So ito yung aking pagpagan natin. Hindi ko na ipapakita yung pala yung pagpagpag nyan. Haba na yung video natin. Ayan, bali malinis na. Pero matigas talaga ikutin yung kanyang shafting o. So ayan, bali tanggalin muna natin tong 4 na tornilyo. Ayan, pati yung tornilyo sa swing arm. Tingnan natin kung kailangan bang magpalit tayo ng bushing o hindi. Siguro yung pagtanggal nito ng tornilyo, hindi ko na ipapakita yan. Madali lang pagtanggal nyan, para mabilis lang. Ayan, bali natanggal ko na yung mga tornilyo, mga kabuting-ting. So gamit lang tayo ng flat screw. Sungkitin natin. Ayan, tapos yan, napakaganda pa ng shafting dito sa likod. Pagan lang natin. So ito yating ilalabas yung housing na panlikod dahil tatalian na natin yung motor nya dahil nagkaputol-putol yung cable tie. Baka mamaya madisgrasya. Ayan, yan o, ubos yung cable tie o. So yan yung sinasabi ko sa inyo, kung may tali kayo mas maganda kung tali. Yun nga lang pagka tawag yan, pagka tali ang gagamitin medyo matagal ang trabaho. Pero yun ang matibay para sa akin. Kaso wala tayong tali. Kaya ito, cable tie din yung aking ikakabit or itatali. Tarihan na natin ito, baka madisgrasya. Ito, pwede itong nag-stack up. Nag-stack up lang ang motor nito. Pero silipin natin sa pangharap. Dahil sa likod, okay naman sa likod. Kaya sa pangharap tayo titingin ito. Ayan. Tulin lang natin yung cable tie. Itong cable tie kasi pangmadalian lang ito na trabaho.
Pero sa patibayan, yan, wala itong tibay. So lagyan lang natin ito ng langis, yung kanyang foam, dahil okay ito dito sa likod. Nako, putik na ina, laki ng butas, sayang yung langis. Mahal pa naman ang langis dito, 55. Dali, dito tayo, pagan lang natin. Ayan, ayan o, baka sabihin nyo mga kabutingting na ako ay nag-iimbento lang. Yan, napakaganda pa ng ano, kahit salatin mo yung shafting nya, napakaganda pa. So pag mga ganyan, dahil maganda pa, ganon din dito. Yan o, napakakinis yung kanyang shafting. Ito ay nag-stack up lang. Yan, mamaya papalalabas natin yan para makita nyo makita nyo talaga na yan ay napakaganda pa ng bushing yan. Kung sabaga nag-stack up lang ito, natuyuan ang langis. Yan, ito yating lihain lang natin yung shafting. Labas muna natin tong kanyang spacer. So lilihain lang natin. Hindi ko na ipapakita yung pagliha nito. Papakinisin lang natin ito para mailabas natin, para makita nyo na good pa talaga ang bushing nito. Ayan, nalinis ko na yung shafting nya. Kung sabaga nilinis lang natin ito para pag ilabas natin yung shafting, baka mamaya magasgasan yung bushing. Ayan, langisan natin para lumambot-lambot. Ayan. Ayan, napakaganda pa ng ano nito, kanyang shafting. Punasan natin, lagay lang natin yung motor dyan. Ayan o, umitim lang siya dahil natuyuan ng langis. Pag ganituhin mo, sasalatin mo, ayan, wala talaga itong groove. So ibig sabihin, dahil wala pang groove, good pa bushing yan. Ako kasi bumabase lang ako sa shafting. Tapos linisan lang natin yung shafting nya para maipakita ko rin sa inyo na yan ay wala talagang groove. Makikita naman dahil yung ating pagliha ay pa ganyan. Kaya makikita nyo yan kung may bakas pa talaga sa groove, kung may groove ba talaga ba. Hirap magpaliwanag. Ayan, okay na yan. Ayan o, kung makikita nyo, pag gaganituin nyo, wala talagang masasalat na yung banggas-gas. So okay na yan. Punasan natin. Tapos lilinisan lang natin yung kanyang bushing. Basahin lang natin ito ng langis. Ayan, kunti lang. Tapos ganito natin. Ayan. Tapos papasilip ko sa inyo yung bushing. Ayan ay para makita nyo na ayan, malalaman nyo naman kung yan may guhit na pa ganyan. Ayan, pa ganyan yung guhit nya. Ayan, pag mayroon, ayan. Ayan, wala talaga itong gasgas. Ayan o, walang makintab. Ayan, walang makintab. Yung makintab na pataas ay hindi yan. Anino yan. Ayan o. Ayan, malinis. So ibig sabihin, okay yung kanyang bushing. So problema nito ay bushing lang. Iwan ko lang kung ito ay mabilis pa o mabagal. Dahil hindi ko naman natin chine-check yung capacitor nya. So ito yung aking symbol lang. Siguro yung pagka-symbol nito lahat, di ko na ipapakita. Continue ko na lang yung video natin kung pag-testing na. At para makita din natin kung mabilis pa. So stay put muna kayo dyan. Ayan, bali na-symbol ko na mga kabutingting. At pasensya na kung hindi ko na ipinakita. So ngayon, testing natin. Pero yung capacitor nya, ayan, hindi ko pa tinurnilyo dito kasi ititesting pa natin, baka mamaya mabagal. So magtanggal kabit tayo. So ito yung ating ititesting kung ito ba ay mabilis pa. Kunin natin, atras natin ng konti, tapos tanggalin na natin yan. Yan yung sa standard, kaso umandar na siya. Patayin muna natin. Tagal ng minto. Ayan, tapos yan, pindutin ko dito sa number 1. Tignan nyo kaya ay mabilis pa. Ayan, mabilis pa mga kabutingting. Yan o, number 1 pa lang naman yan, iikot naman siya kaagad. Lagay natin sa number 2. Lagyan natin sa number 3. Ayan, lalong bumilis. So ito yung ating tatakpan muna. Patayin muna natin. So wala akong pinalit nito na pyesa, kung sa baga nag-stack up lang ito. Ayan, ito yung ating itutornilyo yung kapasitor. Ayan. Ito ay nag-stack up, tapos nilinis na rin natin. Ayan. Tapos takpan na natin. Ito yung nilinis ko na. Ayan o. Nilinis ko na lahat. Tornilyo lang natin yan. Hindi makapasok sa butas. Ayan. Ahay, kakuha. Ayan.
Ayan. Final testing. Ayan. Pindutin natin sa number 1. Tingnan nyo kung ikot ba siya kaagad. Ayan o, ikot kaagad. So, ibig sabihin, good na yung electric pan na yan. So, wala tayong pinalit dyan. Nag-stack up lang. So, yan. Okay na ito mga kabuting-ting. So, tingin muna tayo dito sa baba. Gala ko muna kayo dito. Ayan o, nandito kasi tayo sa taas, sa second floor. So, yan. Dito ko na siguro tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabuting-ting. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag meron akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po. At siya nga pala, success tayo dito sa 4 na electric pan. Yung una natin ginawa na camel, naglagay lang ako ng spacer para umangat ng konti yung kanyang pinion at saka yung kanyang gear para mag-swing. Tapos ito naman, yan, nagpalit lang tayo ng capacitor, yung standard at walang power yan, bypass tayo. Tapos yung nasa likod naman, ang naging problema noon ay nagpalit din tayo ng capacitor at saka yung gearbox niya, yung pinaka housing ng gearbox. Tapos ito, nag-stack up lang. So yan na. So bye bye na mga kabuting-ting.